Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po, today's reflection. Ano nga ba talaga ang kahulugan o gaano nga ba kaimportante ang buhay at relasyon natin sa Diyos? Yan guys, dahil kahit mismo ang ating Panginoong Jesus, nung nandito siya, bumaba dito sa lupa at nakipamuhay ng kasama natin, hindi siya nagpikit mata o nakita rin niya kung ano-ano mga ugali natin mga tao, di ba? May mga masama, may mga mabuti. At isa sa nagpapatunay na even siya, nagalit siya nung nandito siya sa lupa. Naalala niyo nung mga nilatigo niya, yung mga nagtitinda sa labas ng simbahan, di ba? Alala, galit na galit siya. Lahat, tinumba niya dahil nga doon sa mga masasamang tao na ginawa nilang bahay ng kasalanan, yung templo o simbahan nung time na yun, di ba? Nandun yung mga nagdadayan at kung ano-ano pang mga hindi magandang ginawa ng tao. Kaya nga nagalit ang ating Panginoon Jesus. Kaya niya nagawa yan. So, dito, sinasabi niya dito na kapag talaga may mali, talagang kino-call out niya. So, ano nga ba talaga yung goal natin sa buhay? Ito ba yung mga physical na goal lang, di ba? Sa ating katawan, maging healthy, mamuhay ng mahabang panahon, maging masaya sa relasyon sa pamilya, sa mga kaibigan, financially stable. So, pag tinignan mo, wala namang masama dito. Puro magaganda yung goal. Pero hindi lahat nagtatapos sa goal na ito, di ba? Dahil darating yung araw ay matatapos din ang lahat ng ito at tayong lahat dito ay mawawala. So kaya nga ang goal ng ating Panginoong Yesus ay gawin tayong mga banal para iligtas. So ayon kay 1 chapter 17 verse 3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggang, ang makita at makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila na ako sinugo mo. And guys, napakalinaw, di ba? Na makilala daw natin ang tunay na Diyos, ang ating Yahweh, El Shaddai, at na sinugo ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Yun ang gusto niyang makilala. Kaya kung maalala nyo guys, yung kwento sa Bible, itong isang mayaman at itong si Lazarus, di ba? Sabay silang namatay. So, nung namatay sila, itong pulubi o mahirap na si Lazarus ay napunta sa langit. At ito na mga mayamang tao na nagpakasasa dito sa mundo, naging immoral ang kanyang buhay, at talagang naging makasarili. At dumiretso naman siya sa impyerno. So, kaya nung time na yun, ang sabi nung siyang mayaman, Amang Abraham, sabi niya, sabihin niyo naman po kay Lazarus na pagsabihan, sabi niya, yung mga kapatid ko na makilala ang ating Panginoon Jesus dahil, sabi niya, mahirap ang alagayan ko dito sa impyerno. Kaya gusto niya, nagsisisi siya dahil siguro nung panahong nabubuhay siya dito sa mundo, wala siyang ibang ginawa kundi yung magpakasasa lang. At ngayon nagsisisi siya dahil gusto niyang ma-save yung kanyang mga kapatid. Pero huli na ang lahat, nandun na siya sa impyerno. So nakita niyo guys, kahit gaano kayaman siya, lalo na kung hindi naman niya ginamit sa magandang bagay, talagang mapupunta pa rin siya sa impyerno. Kaya yan ang talagang goal natin sa buhay. Yung buhay na walang hanggan, eternal life, hindi lang dito sa mundo. Maganda yung maging successful tayo dito, okay yung buhay natin. Pero sana hindi lang doon nagtatapos. Dahil lang talagang goal ng ating Panginoon. So hindi naman yung mamuhay ng matagal dito sa mundo. Meron namang namumuhay pero hindi naman ganun katagal, lalo na di ba na vlog natin na tayo mga Pilipino, ang average life lang nasa 72. Bihira lang yung lumalagpas doon.
ayon sa survey. So, yun ang ating pagsikapan at hingin sa Diyos na sana nga yung buhay na walang hanggan ang ating ipamuhay talaga. Hindi man tayo perfecto, at least pagsisikapan natin maging banal na gusto ng ating Panginoon Jesus. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless nyo ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na sa buhay, bedridden na, at kung ano-ano pa mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ang inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa relasyong mga pamilyang nasira na, nagkawatak-watak na. Pag-ilumin niyo po ulit, pabalikin niyo ulit yan nila magandang relasyon, at pagbigkis-bigkisin niyo muli. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambili ng gamot, pambaon sa mga bata, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Santo. Amen. Thank you very much po.